Alam niyo mga kabayan, si Master Sergeant Orly Gutisa ay magkakabats kami sa Marines at ang course namin ay MBWC, Marine Basic Warrior Course, Class 1997 sa Philippine Marine Corps. At kami yung sumabak noon sa mga matinding mga abusayap hanggang sa panahon ng all-out war ni Iraq. Kaya yan si Master Sergeant Orly Gutisa, isang warrior yan ng Philippine Marines. At nandyan sa kanya yung tapang, katatagan, respeto at professionalism. Marami pong salamat. Nako, nangyari na ho ang kinatatakutan nitong si Ping Lacson. Mga mista, kaibigan, kakilala, nagsasalita ho ngayon sa social media at nagva-vouch ho sila sa integrity nitong si Master Sergeant Orly Gutisa. Kaya naman panawagan ho ngayon ng ating mga kababayan protektahan itong si Sir Orly Gutisa. At dito rin ho sa video na to, pag-uusapan ho natin yung interview na yan itong si Manong Chavit, na kung saan tuloy-tuloy pa rin ho ang kanyang paghimok sa mga kabataan na ika nga magsalita kaugnay sa mga nangyayaring korupsyon ngayon sa ating bansa. Pero bago ho ang lahat ng yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, tuloy-tuloy ho tayo. Umpisaan ho natin ang ating talakayan dito kay Sir mista ho siya nitong si Sir Orly Gutisa. Pakinggan ho natin to mga kababayan. Alam niyo mga kabayan, si Master Sergeant Orly Gutisa ay magkakabats kami sa Marines. At ang course namin ay MBWC, Marine Basic Warrior Course, Class 1997 sa Philippine Marine Corps. At kami yung sumabak noon sa mga matinding mga abusayap sa panahon nila Father Benedetti, tatlong Hong Kong National, si Padan Hostijes, at sa kanila ni Gracia Burnham at marami pang iba. Hindi na rin mabilang ang mga naranasan naming ambush, mga encounter na hindi mabilang hanggang sa panahon ng all-out war ni Iraq. Kaya yan si Master Sergeant Orly Gutisa, isang warrior yan ng Philippine Marines. At nandyan sa kanya yung tapang, katatagan, respeto at professionalism. Marami pong salamat. Ayo. Maliwanag ho yun mga kababayan. Hindi ho ito galing sa kung kani-kanino man. Kasi kung ikaw may pagkabalahura ka, walang magbabouch sa iyo ng ganyan. Walang ika nga magpapatotoo kung anong klaseng personalidad ang meron ka. At itong isa na to, ang sinasabi niya, kabatchmate ko yan. Kilala ko yung mama na yan. Yaan may integrity yan. Mandirigma talaga yan. Hindi yan ika nga, hindi yan kagaya nitong si Mac Trililing, sundalong kanin. Isa-isang marine na ika nga sinusuka ng organisasyon. Diba? Hindi, dami kasing galit kay Trililing. Di ba kayo galit kay Trililing? Galit ako kay Trililing. Diba? Maraming galit kay Trililing ngayong mga panahon na to. Rekta ho tayo dito kay Senator Bato de la Rosa. Game! Walang. Ano yun na lang niyo ko, some other time, huwag lang dito kasi obvious na senior ko sa inyo yung laman ng aming pinag-usapan sa executive session. Sir, si Congressman Saldico hindi na po congressman na yun. I-invite niyo ba siya sa next hearing ng Blue Ribbon? Kung meron pang next hearing. Meron pa raw, sir. Hindi naman siya covered ng interparliamentary courtesy, di ba? So, pwede siya maimbitahan. Do you think it was for the good that he stepped down from the House of Representatives, that he resigned, sir? Given yung dami ng accusations, It's not enough. Stepping down is not enough. Sir, what will be enough? What will be What enough? will be enough is thorough investigation. If it warrants prosecution, and if it warrants conviction. That's what the people are looking for. Hindi sapat na bumabalang siya sa posisyon niya. No, bakit sapat na? Kung kinakailangan talaga. Hindi, baka diyan sa reporter ng News 5 Sen, yung pagbibitiw niya sapat na.
'Di ba? Kasi ano naman di anak ng tokwa. Napaka ano naman hulun mga kababayan, napakababoy naman nun, 'di ba? Tatanungin niyo, di pa ho ba sapat? Anong sapat? Trilyon ang pinag-uusapan natin dito. Bilyon-bilyon ang ika nga na dispal kong pera dahil dyan sa mga kabalintunahan ng mga opisyal na yan dyan sa House of Representatives sa pamumuno ni Martin Romualdez at ang kanyang minion na si Martin na itong si Saldico. Tapos sasabihin nyo, hindi pa ho ba sapat yun? Anong gusto nyo marinig kay Senator Bato de la Rosa? Good job, Saldico. Sapat na yan. Absuelto ka na. Ang tanga naman ng tanong na yun. Naknan to ka. Kaya minsan yung mga reporter na to, di natin malaman paano sila nag-reporter. Imbis na tanungin nila kung kailan ang susunod na hearing, sino mga susunod na imbitahan, anong status ng statement nitong si Master Sergeant Gutesa, kung ano na pinagtatatanong nila. Ay muli, kalma lang Manong sabi ka. Kalma ka lang. Aabot tayo dyan. Malagot. Excited. Pero sir, sa tingin niyo mas madali na siya mapapadala sa hearing kasi nag-design na po si Congressman ko. Madali daw. Wala nga sa Pilipinas. Pwede siyang Ulo nga imbitahan. ba? Hindi na natin ma-violate yung tradition ng interparliamentary courtesy. Dahil hindi na siya congressman. Sir, No, teka. Sisipot siya o hindi, at least he will be issued warrant of arrest coming from the Senate kung hindi siya sisipot. Di ba? So aside from that warrant, kung lalabasan siya ng warrant from coming from the courts Dito ka sa gilid. as a result of the cases being filed by DOJ, then marami siyang kinakaharap na warrants. pero sir, sa may Ayun na nga mga kababayan, yun hong naging ambush interview dito kay Senator Bato de la Rosa kaugnay dyan sa pagbibitiw nitong si Master Sergeant Orly Gutesa bilang pagbibitiw. Wala na PH. Pagbibitiw nitong si Eli Zaldico bilang representante ng Ako Bicol Party List yan sa House of Representatives. Ngayon naman ho mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Gob Chavit. Yan, dito ho tayo mga kababayan. Kanina pa excited tong si Gob Chavit. Ano kung ganda naman itong reporter na to. Pangalan to si ate. Ate, anong pangalan mo? And now joining us Hello. this morning is former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Ay, pero- Good morning, Gov, and welcome to Morning Matters. Thank you for joining. Pero ano pa rin ako, Pinky Web pa rin ako. Ay, galit bigla yun. Doon pa rin ako kay Ma'am Pinky Web. Mas ano pa rin talaga siya. Mas nagaganda pa rin talaga ako kay Ma'am Pinky Web kaysa dyan sa reporter na yan. Tuloy mo Nga, natin. sir. Okay, so sinabi niyo po, Governor, the ICI should begin its investigation in Ilocos. And we all know, baluarte rin po yan ang presidente ng Yes. mga Marcos. Why Para- should the ICI start in Ilocos? Yeah, it should start there because the president is from there. Should start on Region 1, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Region and La 2, Union. Why? Because the flood control all over the country is 18 billion. Mas Go ba yung magpa-interview sa akin? Pa-interview sa akin, Go. marami pa rito. Pero the top three, the biggest, is Occidental Mindoro, which is 3 billion plus. Second is Bulacan, 2 billion 800. Third is Ilocos Norte, 2 billion 700. Bakit hindi ginagalaw itong Ilocos Norte? Bakit Grabe. binubugbog yung mga iba? Dapat mag-umpisa sa Region 1. Sir, Gov, ano po ba nahanap niyo sa Ilocos? Is it anomalous flood control projects? Ano ba yung... Well, according to them, marami lang di sira at saka wala yung mga iba, di makita. Up to now, may naghahanap doon. Because the Discayas have all over the country 421 projects. Correct. Nakakapagtaka yun dahil Grabe naman paborito nila itong... Dalawa lang paborito sa Ilocos Norte. Maraming contractor pero dalawang paborito nila. Discaya and the mayor of Lawag City. Oh. Na corner nila doon, ang dami. So, Okay, but Gov, you also called out President Marcos to look into this. So, with this call to probe Ilocos and their flood control projects, are you saying may kinalaman po dito ang presidente?
Kasi ang projects, Hindi ang diba? sinasabi ko lang, probinsya ng presidente yan, dapat alam niya. But what have you found so far? Nakita niyo po ba yung kung sino yung proponent? Sino Meron ng nagpasok iba ng na project? may mga pictures na dumating. Ayaw ko sabihin kung wala akong prueba. Okay. May mga pictures na dumating, mga sira-sira, sa mga iba, di mahanap. So, the ICI should start from the province of the president para makita natin ng talagang wala silang alam dyan. Ang Kaso Manong, ang talagang ika nga mission and vision ng ICI para mailink sa Duterte at gipitin yung mga Duterte allied na mga politiko na pwede nilang mailink, maikabit sa issue ng flood control na yan. Yun talaga ang kanilang mission, ang mission nila mailayo itong si Marcos Ron Jr., Martin Romualdez, Zaldico dito sa issue na to. Yun ang mission ng ICI. Ang vision nila maikabit sa Duterte family yung issue ng flood control. Tuwa nyo na ba mga kababayan? Meron silang mission and vision at yun ang kanilang mission and vision. Yung para hanapin kung saan yung mga flood control, panagutin yung mga individual na mga nasa likod ng... Hindi ho yun ang mission and vision nila. Ang mission and vision nila, yun. Vision nila dapat ang issue na yan makikabit sa mga Duterte. Ang mission nila, ma-absuelto si Marcos Jr. sa issue ng flood control na to. Yun ho yun mga kababayan. they should be transparent. Okay. Pero yung Discayas Gov, you mentioned, di ba? Yung they got billions worth of projects, kasama na rin ang Ilocos. Ano po ba, may link po ba ang Discayas sa mga Marcos? Because so far from the investigation sa Congress, Hindi ko sinasabing meron, pero sila ang paborito nila eh. So kung paborito mo yung tao, kilala mo. But of course, I don't know if they will admit it. Pero bakit marami silang project doon? Dalawa lang. Yung mayor, bagong panalo, 6 billion ang nakuha niyang project doon sa Ilocos Norte. okay. So what you're saying now, Gov, is simulan muna nila yung investigasyon sa sariling, In their own backyard. in their own backyard, correct? Yes. Okay. But, Para maniwala ang taong bayan. Kasi napansin ko, when I was in Rome, I just came from Rome, napansin ko, lilampasan nila Ilocos Norte. well, Bakit Gov, lilampasan? but to be fair, kasi inuuna naman po ang Bulacan dahil doon nga po nagsimula yung the whole controversy with the Bulacan group of contractors. Saka na rin yung Mindoro. Although I believe kasama naman po sa iimbestigahan nationwide itong ang mga Nationwide. Itong si ating reporter, si ating interviewer, tagapagsalita ka ba ng Malacanang? Gob, wala ka, talo. Siya natatanong pala, talo ka na eh. Sayang, kung nagpa-interview ka kay PH Update, Gob. Hindi naman, hindi yung off-day siya bagay. Ba't ka ba nagpapa-interview niyan? Yung nag-i-interview sa'yo, imbis na batuhin ka niya ng mga tanong na kung saan yung mga gusto mong i-expose, talaga may i-expose. Ang dating parang pinagtatanggol niya yung mga nasasangkot. They should go first to Ilocos Norte na. Unahin na If they po. go nationwide. Okay. Hindi naman po sekreto, Governor, that you supported President Marcos in his presidential bid in 2022, but now you are openly criticizing him. Yes. You know, in politics, what I can tell you in politics is there is no such friend, a permanent friend in politics. All are temporary allies. Tingnan mo history lahat. Magkakasama, magkakalaban. That's politics. Ano po nangyari, Gov? Well, marami. Insulto ako lahat, pero tao lang ako eh. Na-insulto po kayo, Gov? Masaktan din. Bagong labas lang, hindi ako pinasin sa Japan. Alam na lahat yan. So, insulto yun, pero tinis ko. Hindi naman ako nagre-reklamo. 3 years ako nagantay. Marami. Lumaki ho ang ulo nitong si Marcos Jr. pero nung panahon na siya ang wala, hindi pong, sige, paano yan? Manong sabi, tulungan mo naman ako. Paano ba yan? Paano ba yung, anong gagawin natin? Diba? Pero nung medyo natuto na,
Kaya ko yan. Kaya ko to. Pero yun nga ang ano nila ngayon, dinadivert nila sa mga ibang story. Focus tayo, mga taong bayan, dapat focus lang tayo sa flood control. Pero, ang flood control, isa lang yan. Kumbaga sa dragon, buntot lang yan. Wala pa yung katawan. Oo, kumbaga tip of the Tip of the iceberg. iceberg. Tip of the iceberg, Gov. Yes. I wanted to ask you, Gov, because nabanggit naman po ito sa press con nyo, ano, that your family is also in the construction business. Yes, well, nakatagal na. Satrap. Kaya Diba? nagtataka nga ako. Tatay nyo pa po. Yes, but national project and foreign funded project. Okay. But now, When I your was the daughter governor, is puro a foreign funded major project. shareholder Ah? of Satrap. Your daughter. No, No, wala wala ako na. doon, wala. Okay. Divest na kami lahat. Walang kwenta yung researcher niyo dyan sa Morning Matters, ma'am. Sibakin nyo na. Walang kwenta yung Okay. napaka You also said you, because itong Satrap construction, it cornered 2.7 billion pesos worth of DPW projects also in the last 9 years, Gov. Diba? It 10 started years, ang sinabi 10 2016. years. Maliit yun kung 10 years. Oo. Pero, above board lahat. Bid. Nakipag-bid kami. Kung bisa talo nga kami. We don't want to corner. That's the reason why na ma-progreso Ilocosur. Because hindi namin kino-corner lahat. We support the businessman. Kung sino man nandun, sinusupport namin. So itong mga proyekto po ng Satrap, which I believe includes 2 flood control projects, Gov, sa Santa Catalina, pati sa San Ildefonso, are you willing to be audited? Yes. You can Unahin nila kung confidently gusto say nila. na walang anomalyang Walang proyekto anomalya. ang inyong construction Yes. business. Okay. Noong umalis ako, nasa Rome, binugbog ako ng mga trolls, mga attack dog, mga asong ulol, na makaamoy ng pera, kakagat. Yan. So, Yan. sinasagot ko lang. Yun ang kaibahan natin sa mga yung mga Duterte supporter, Duterte vlogger. Hindi ho sila pagka nakaamoy ng pera, naglulundagan. Hindi ho ganun, walang ganun. Wala akong ganun sa mga Duterte allied vlogger. Gob, siguro pansin mo sa mga Duterte allied vlogger, kahit na ano pa nangyari sa mga nakalipas na panahon, di basta-basta naglulundagan pagka merong, di ba, kontrobersya. Pero pagka ikaw, medyo meron kang pagkasiraulo na senador, talagang mamayat mayin ka ng mga DDS vlogger. Sigurado meron kang kalalagyan, ika nga. Mayayari ka. Tingnan mo yan si Soto at si Lacson. Hindi namin sila binabanatan, hindi kami mga trolls. Yung mga sinasabi namin, mga sinasabi ng mga DDS vlogger, yun na sentimiento ng sambayan ng Pilipino. Halimbawa, ito ba akin lang naman to? Bakit ba nandito yung mga kasama natin? Pinapanood ng mga kasama natin itong video na to. Kasi ramdam nila yung ika nga, nararamdaman nila, nararamdaman ni PH Update kung ano ang nararamdaman ng mga nanonood sa atin dito. Yun ho yun. Yun ho yun. Pero itong mga troll na to, kahit alam na nila na palsipikado, naratibo, palsipikado ang pinapagawa sa kanila, lundagan lang ho sila mga kababayan. Okay. Pag ginawa ulit yun, mas marami pa ko ilalabas. Yan. Okay, Gov, let's talk about this system of corruption. Ano? Kasi kaya naman natin mainit ngayon ang mga flood control is because of the corruption that happens behind it. At yun na Yes. yung system ng kickback, ng commitment, SOP. What do you know about this, Gov? Well, matagal na yan, pero not as big as this. Ito na ang pinakamalaki, Pinakamalala. malaki na skandalo sa buong history ng Pilipinas. Eh, hindi lang yan. Nasa public works and highways lang tayo. Lahat ng departamento meron. So, kako nga, that's why I'm in favor of, I've suggested, and I'm going to say it again, I'm encouraging the student to lead a peaceful movement. Hindi ko na Okay. sabihin na revolusyon. Peaceful movement. Medyo Manong, medyo hinay-hinay ka na kasi gagawan ka ng nitong mga to di ba? Mahilig mag-invento kasi yung mga yan. Because this is their future. Future ng mga kabataan to. Now, nagrevolusyon na lahat dito sa atin. May people power led by so and so. Wala pang mga kabataan. Future nila ito. That's why I'm encouraging them to stand up and have a peaceful
movement. Huwag silang lumabas. Ako nga nagsasabi, huwag silang lumabas sa kalye dahil ginugulo sila. During the 21, ginulo Nandun po kayo, Gov. Nagpakain lang ako, hindi ako nagsalita. Umatsal ako. Yung huling pinasyalan ko, nagpa-picture pa lahat. Pag uwi ko, ang hapon, iba ng tao. Mga padala na yun na puro Hindi Marcos siguro. Dahil kontra Marcos ako eh. Puro nagbusi na ron. Okay lang. Naintindihan ko. Pero si President Marcos, he is the president. Binubuhay ang tao sa men's volleyball. Okay. Correct, di ba po siya? Balikan ko muna, Gov, yung itong system of corruption. Sabi nyo, nagulat po kayo kung gano'n nakalaki. Yes. Dati ba hindi 30%? Ngayon kasi we're talking about 20 to 30% SOP na hinihingi daw ng mga lawmakers. Yes. Kayo po ay nagulat doon? Nagulat at ghost project na eh. Hindi lang porsyentuhan, ghost project na. Kung makakata mo yung ang budget para maintindihan ang ating kababayan. Review ng presidente yan bago dalhin sa Congress and Senate. Pipirmaan niya yan. So alam niya. So, bakit na-tolerate? 3 taon na siyang presidente. Kung di niya alam. Kung di niya alam, anong kwenta siyang presidente? Yan. So, something is wrong somewhere. Pero dito, hindi po ba mas malaking problema, Gov, yung nangyayaring SOP kickback na ganyan? Saan po ba nagsisimula yan in your opinion? Sa tingin nyo, Gov? Because they're saying it starts in Congress. Ang original sin daw, ang mastermind niyan, ay syempre yung mga mambabatas, kung sino yung magpapasok ng insertions, makikipagsabuatan sa contractor, Yes. sa DPWH. Yes. Oh, ganun. Is it ganun the talaga. senators and the congressmen? Hindi ko masabi yan, pero may lagayan dyan, hindi natin alam kung sino. Based on the hearing, sinusundan niyo po ba, Gov? Yung sundan ko, pinagbibintangan na mga nalagyan, congressman, senators. So, nawala na tayo sa focus sa graft and corruption. Yun ang But this is graft and diversionary corruption. tactic. Opo. So, mayroon ngayon, pinatakbo na si Saldico. Sacrificial lamb yan to save the king. So, focus tayo dito sa mga graft and corruption. Okay. So ako, suggestion ko, lalaki ito. Ang suggestion ko, alam lahat ni Presidente ito, he should resign bago siya patamsikin ng taong bayan, kagaya yung tatay niya. Yan. Dahil marami na, they're just silent. Marami nang nagagalit ang tao sa mga nangyayari. Dahil ito na pinakamalaki. Bakit na-tolerate for 3 years? In his term alone, to. Term niya to. So, Gov, what exactly are you accusing the president Mag-resign ka na, Marcos Jr. Nako, di ka titigilan itong si Manong Chavi. May kalalagyan ka dito. of? Is it lack of oversight or tolerance or do you think may pagko-cover up? Na Naku, oo. Yung last hearing lang, napanood ko, I was in Rome. Linampasan ng Ilocos Norte. Wala rito. Okay, Wala rito. pero Gov, at the same time, ang tanong din, why would the president launch this whole investigation into flood control anomalies kung sangkot siya? If it will trace back to him, di ba? Inunahan niya yung Ito naman si ate. Ito naman si ate. Naku, ano kasi mga tanong yan? Tipong, kung saan ko siya, bakit niya papaimbestigahan? Sino ba yung mga nag-iimbestiga? Ate naman. Paano ka ba nag-hirap? Pero ba iba magtatanong kay Manong Sabi dyan? Or ano lang to, tawag dito, palamuti lang to, binabasa niya lang mga tanong. may maglalabas na eh. Inunahan na niya. Kunyari ka maglabas, pero hindi siya makalusot dahil meron siya sa Ilocos Norte. How come na nandun yung the Diskaya have 421 projects all over the country. Ang Ilocos Norte have 38 projects. So, dalawang favorite contractor nila. Alam naman, hindi nila kilala. So, kung i-compare mo sa Ilocos Norte, wala kami sa flood control. So, ang liwanag na, hindi ko siya sabi na sila, pero bakit paborito yung dalawa? Yung mayor na lilaban, yan ang 6 billion ang kontrata niya sa Ilocos Norte lang within 3 years of President Marcos.
So, You're talking about para Mayor Brian Alcid. 1 plus 1 to maintindihan mo Bakit na-tolerate? Bakit paborito nila itong dalawang kontraktor? Pero Gov, are you willing to push this, at least your own investigation, just like Senator Ping Lacson, di ba, nahanap niya itong mga ghost flood control projects. If you're really keen on proving anomalies po sa Ilocos Norte, the bailiwick of the President, are you willing to launch Yes. an investigation yourself? Meron na iba. Nagsasubmit na yung mga tao, nagsasalita na yung mga tao. Ito, Gov, matagal na nga po kayo sa politika. Yes. And right now, we are in the midst of political turmoil, lalo na po sa Kongreso, ang Senate at ang House of Representatives parang nagtatapunan ng putik. So, kasalanan ng mga senador, kasalanan ng mga congressmen. Nag-manifestation na po si Senator Cheese Escudero nung Lunes. And then you also have the former speaker, Martin Romualdez, flipping the table saying DDS script lang daw yun. What do you make of all that's happening now in Walang mangyayari yan kung hindi nila sinong mastermind. Yan. Sino po bang mastermind? Marcos Alam ko rin. Hindi Hindi ko natin alam. masabi dito. Bubugin tayo ng mga trolls. So you believe the buck doesn't stop with the senators and the House? No. Hindi mangyayari yan kung hindi alam ang administrasyon. Okay. Tolerated yan Lalabas. Bakit lumabas yung mga yan? Napaka, na ito, na parang nagtiwala sila na hindi mabubukol. Dahil nasa rin na sila. Third year na ito ni President Marcos. Why is it going on? Now, they're blaming the past administration. Okay. In every administration, meron ganito, pero bakit niya tinuloy? Yun, doon tayo, ngayon, focus tayo dito. Wala, focus na sa bintangan. Pumapalakpak lang sila dyan. Yun ang gusto nila, away-away tayo. Okay. Gov, well, some critics say, may pananaw din sila na kaya po kayo nagsispeak up on this issue because it could be politically motivated. What? Paano yun yung political motivated? 2028. Oh. Pag-usapan na po natin. So it's no secret, supporter po kayo ni Vice President Sara Duterte. He's a friend, both of them. Kung may kasalanan si Vice President, then impeach her. Nobody's above the law. So will you be playing an active role in Sara Duterte's campaign if ever she runs in 2028? Depende kung ano mangyayari. You cannot tell the future. Depende lahat yan. So for you, Gov, this is all just to fight corruption? Yes. Ano po ba ugat nito? Yes, fight corruption. But, ulit-uli ang suggestion ko, it should be yung kabataan who will lead this peaceful movement. Bakit kabataan, Gov? Dahil Why do you believe? kami may mga putik na binabato na. Politician. Ako, open book. Kung may kasalanan ako, kung totoo lahat yung sinabi nila, pakukulong ako. Kung may diferensya yung construction namin, pakukulong. Sino man doon. Okay, pero Gov, the palace is considering, based on your remarks po kasi, Yes. mukhang baka inciting to sedition daw po. Kulong nila kung gusto nila. Yan. They can kill me if they want to. But nasabi ko lang gusto ko, para malaman lang ang taong bayan. So for you, you're not They can do inciting anything. to They're sedition. very powerful. Pero baka mas pasama pa sa tatay niya mangyari sa kanya. Kung hindi sa tumino. Gov, kayo rin po ay... Ako pa nga nagsusuport ako pa sumasagot. Nagsisinungaling na nga ako na sinusuport. Hindi ba samang tao yan dahil nung inimbita ko tumulong, akala ko lilinisin ang pangalan ng tatay nila. It's worse now than what happened. How so? Ha? How so, Gov? Paano? Bakit mas worse sa opinion? Saan niyo ba pinulot to? Ako, hindi naman ako nang aaway. How so? O, tingin ka sa paligid mo, tingin ka sa mga nangyayari dyan sa Cebu, dyan sa mga flood control. Dyan. Tingin ka lang. Hindi ba worse yan? Yun yung ngayon. Wala ka Pangalan dito ng nung Marcos panahon ni old President Marcos. Senior. Walang ganitong kalaki. Milyon lang. Ngayon, trillion lang ang mga project.
under the administration. Under the administration of Okay. Marcos Jr. So where do you see this going, Governor? Ano ang kahihinatnan nitong mga investigasyon ng inyong panawagan na magsimula sa Ilocos Norte? You are asking the youth to start a movement, asking the president to resign. Nobody's above the law. Dapat lahat ng may kasalanan maparusahan. Pero by President Marcos, Bongbong Marcos, to continue, wala na siyang karapatan dahil dito lumabas lahat eh. Ang laki na ito. Nagsasalita siya na siya pang naglabas lahat. Siguro may Alzheimer o nakalimutan niya, damay ang probinsya niya. Ngayon, tiyatakpan nila. Ang liwanag naman tiyatakpan nila eh. Bakit di umpisan? Bakit di galawin ng Ilocos Norte ngayon? Bakit nung Senate hearing, lilampasan ng Ilocos Norte? Ang liwanag eh. Are you willing to join the hearings? Parang may reports na baka kayo daw po ay maimbita. Yes. Tawagin nila kung gusto nila. Okay. Message na lang po, Gov. Yeah. Ako na magbigay ng message kay Gop. Okay lang, Gop. Ako na lang. Sige, ako na lang. Ang message ko sana sa susunod na interview dito kay Manong Chavit, ang isasalang siya doon sa mahusay magpadaldal ka nga. Kasi meron ganong meron ganong kagaya ni Pinky Webb yan, magaling. Si Karen Davila, kahit na medyo sablay minsan, magaling siya magpadaldal. Yung tipong hindi siya kagaya nito, masyado kayo napaghahalata dyan sa So Luis, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Huwag ko kayo magpabola. Maraming magbobola ngayong mga panahon na to. Alinat ng Pilipinas.